Magandang araw po mga kaibigan. Tuloy natin yung lesson natin with a review dun sa ginawa natin last time dun sa ating episode number 5. So, nasa episode 6 na tayo. So, last time we met, ang ginawa natin, gumawa tayo ng presyo DBF. Tapos, gumawa tayo ng maliit na program, recompute PRG, para ma-produce itong report TXT. So, tingnan natin yung laman ng ating presyo DBF. So, ayun, ang contents niya. So, last time, nag-create tayo ng database. Tapos, dinagyan natin siya ng sample na laman. So, tingnan natin yung program natin. Ginagawa ng program, magtatanong siya kung anong presyo, ilang kilo, at siya nang bahalang mag-compute ng amount. As an example, kuha tayo ng 5 kilong sili, Control W. Ayun, ang tinatanong niya kung buburahin ba niya si report TXT. Sasagot tayo ng yes. So, as a result ngayon, no, ang report TXT natin, nandun na yung sili natin, 5 kilo. So, ituloy natin ngayon kung ang pag-improve ng ating program as we go along, ano. Usually, ganun kasi. Hindi naman kagad napakagaling natin. Nangyayari yan. Paunti-unti, nagde-develop tayo ng skills, na nagiging komportable tayo sa paggamit ng Fox Pro hanggang sa makarating tayo dun sa skill na hinahanap natin. Hindi nyo na itatanong, nag-start ako nag-program 1983. So, wala pang wala pang Windows, wala pang DOS pa kami nun, no? So, tuloy natin. Modify command, recompute tayo, no? So, at this point na set alternate to report, nagtatanong siya kung buburahin niya. So, mas maganda, wag ka na magtanong. So, sabihin natin, set safety off. Okay? Ang resulta nun, kung meron kang buburahin or i-replace na file, hindi na siya magtatanong. So, try natin yun. Kuha tayo ng 20 kilos na sibuyas. Okay, Control W. So, kailangan pa natin ngayon tignan yung ating report. TXT. Ayun. 20 kilos na sibuyas, 2,000, 10,200 ang babayaran. Maganda sana, after recomputing, makita na kagad natin yung report.txt. So, si Fox Pro, kaya niyang mag-open ng text file eh. Kasi ang mga PRG, actually inside them, text file din yan eh. Nilagyan lang ng PRG to differentiate them among other files. No? So, dagdagan uli natin yung program natin. Lagyan na natin ng modify command report.txt. Control W. Ayan. So, kuha tayo ng 55 kilos ng sili. Ayan, no? Dahil nag-modify command tayo, yung report.txt, binuksan niya sa isang editing window. No? So, na-achieve natin yon. Tapos, ito, di natin alam kung ano yung 10 eh. So, mas maganda maglagay tayo ng header or title para mas malinaw yung ating report. Okay? So, bago tayo mag-umpisa, lagyan natin ng header dito. Bago tayo mag-do while. So, sabihin natin, item, quantity, price, amount.
Try natin. Hindi na ako magbibigay ng bago pang quantities, no? Control W na lang. Ay, naku. Hindi siya nakatapat. So, commonly, ang technique ko dito, gawin ko, kokopyahin ko yan. Control C. Tapos, maglalagay ko na asterisk. Kapag naglagay ka na asterisk, i-consider ng FoxPro as a remarks. Gaya nito. Dahil naka-asterisk na yung browse natin, hindi niya nagagawin. It's for purposes of readability. No? So, Control V. Ayun yung kinapi ko. Mas madali siyang itapat ngayon. Quantity, price, amount. Ayan. Tapos, mas maganda, lagyan natin ang guhit sa ilalim. Ayan. Susog natin ng konti ito. Diyan na lang siya. Okay? Control W. Ayan. No? Mas malinaw na yung ating report. Gusto ko yata tapat to dito. No? 1, 2, 3, 4. 4 spaces. Magdadagdag ako ng 4 spaces. 1, 2, 3, 4. Yung salamat, nakakalat siya doon. Salamat po. Excuse me po. Ayan. Do recompute. Control W. Ayan. Mas maganda yung reporting natin. Kung totoo tayo nagtitinda ng gulay, napaka mahirap yata. Do recompute. Tapos modify ganun. Mahihirapan yung users natin. So, let's level up and pag-aralan natin ano ba ang form. Okay. Gaya nito. Modify form. Bentahan. Ayan po ang form. Okay. Aralin natin ngayon, ano ba ang form? Form, it will allow us to produce an interface. So, gaya ng kung ano ba yung pwedeng pindutin or mapapadali yung trabaho ng ating mga users. Hindi naman sila talaga marunong mag-program eh. So, alam lang nila mag-fill up ng data or pumindot ng buttons, ganyan. So, aralin natin, ano ba ang nature ng isang form? So, dapat maintindihan natin ang concept ng object-oriented programming. So, kung mapapansin nyo, no? Use presyo. No? Gamitin mo ang isang bagay. Ang presyo kasi is our table within our database. No? Tapos, replace all amount. Ang amount sa kanya, isa na namang object yan. So, tingnan natin ang isang object o isang item sa totoong buhay. Ito. Ayan. Si pinangalanan nating Maninang Maria. Na-download ko po ito sa pixabay.com kung gusto nyo rin. Hindi po totoong tao to. This is an AI-generated image. No, so let's look at Maria. No? So, kung mag-focus tayo sa kanyang ulo, ang ulo niya is an object. No? Ngayon, on top ng kanyang ulo, meron siyang kilay. Ito, may kilay siya. No? Tapos, meron siyang mata. Meron siyang ilong. Meron siyang lips. Okay? So, ang ulo is an object. On top of the object, may object na naman na kilay. Ngayon, let's understand ngayon, ang objects, meron silang properties. For example, yung buhok niya. No?
Ang isang property niyan, color. In this case, bali, the hair color is black. Tapos, ang isang property pa niya, length. No? Ang length niya ngayon is long or maybe sabihin natin 10 inches. So, that may be a property ng kanyang buhok. Ngayon, ang kilay, siguro, ang pwede lang nating mabigay na property dyan is black. No, usually, ang kilay, hindi naman talaga binibigyan ng length yan eh. No? Ang lips, ayan, ang lips, may kulay din yan. So, tingnan natin ngayon, using that idea, paano ba ang isang form? Okay. Balik tayo sa modiform bentahan. Ang napakadalas na ginagamit sa form ay ito yung mga objects natin. No? Tingnan natin yung button. Ayan. Okay. Meron tayong button, pangalan niya, Command 1. Control W tayo ngayon. Okay. So, as a result, sa ating destination folder na nasa Drive F, sa loob ng folder na Corn Hub, magkaroon na tayo ng dalawang file. Bentahan SCT and Bentahan SCX. Okay? So, kung ang PRG natin, PRG, ang mga forms, SCT and SCX magka-asawa or magkalaguyo yung dalawa na yan. No? So, ngayon, para gamitin natin yan, do form. Do form. Bentahan. Ayan. Meron tayong form. Pangalan niya form 1. Meron siyang button. Click ko siya ngayon, no? So, wala nangyayari, no? Kasi, wala pa tayong inutos sa kanya na gagawin niya kapag pinindot niya yung command 1, no? Wala pa. So, ang pindot kasi is not a property. It's an event. So, balikan natin si Maria, no? Anong event ba ang pwedeng mangyari sa kanya? Halimbawa, umuulan, nabasa yung buhok niya. So, it's possible na magkaroon ng event na rain ang kanyang buhok. Ang ulan, hindi property ng buhok niya. It's an event na nangyari sa kanya. So, yung kanyang balat, pwede sigurong maarawan, no? At magkaroon siya ng tan, no? Magdarken yung kanyang skin. So, that's an event. Darkening can be an event sa kanya, sa ating real object, ano? So, ang ating button ngayon, balikan natin, no? Modiform bentahan. Ang ating button, meron siyang events na pwedeng mangyari sa kanya. Ayan, double-click ko siya, no? Ito sa ating button, double-click ko siya. So, the R object is command 1, no? O, sa kanya, ang term niya is procedure, no? Click. So, ito yung mga events na pwedeng mangyari sa kanya. So, interesado tayo sa click, no? So, sabihin natin, kunyari, T, message, box, aray. 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 Asan ang ano natin? Exclamation. Aray. 0. Okay. So, eto, sinabi natin, kapag kinlik mo yung button, magpakita ka ng message. Ang laman ng message mo, aray. Okay? So, let's save that. Control W din. Do form bentahan. Ayun, no? Aray. No? Aray.
So, umaandar yung event or procedure na nilagay natin sa event under this button. Try ko mag-click dito sa, ayan, no? Click ako within the form, walang nangyayari. No? Kasi wala naman akong binilin na mangyayari kapag kinlik niya yung area na to, which is the form. No? Inside the form, naglagay tayo ng object, pangalan niya command 1. Okay. Okay, so gamitin natin ngayon yan. Gamitin natin yan sa ating form. Yung command na yon para mapadali ang pagbebenta natin ng gulay. Okay. So, ang property ng button na to, ang pangalan niya is under name, ano? Ito yung mga properties niya. Under name, command 1. Okay lang yan. No? Kapag nagdagdag ako ng panibagong button, dito, hindi niya na pwedeng gamitin yung command 1 dahil may command 1 na eh. No? So, unless, palitan ko yung pangalan nito. Pero usually, I retain the command. Ang pinapalitan ko is the caption. Yun. Caption, yung nakatatak doon sa gaya ng keyboard natin. Di ba yung keyboard natin, meron siyang letters on top. You may consider those as captions. No? So, lagyan ko siya compute ng gulay natin. Okay? So, within it, alisin ko na yung no? Alisin ko na yung nag-a-array siya. So, mag-add ako na isa pang object pa. Ito, grid. Ayan. Grid. Ditong grid na to, ang ilalagay natin kanyang control source ay record source, no? Ayan. Record source. Yes. Ayan. Record source natin is ano nga ba? Presyo. Ayan. So, sinabi natin yung ating grid, kukuha siya ng kanyang laman sa presyo, which is yung ginawa nating database on lesson or episode 5. Ayan, o. Pag nag-compute tayo, wala mangyayari. No? Kasi wala pang command sa loob ng button na yon. Diba, yung program natin, meron siyang, ayan o, replace all amount with quantity times price. Kokopyahin ko na lang yun. So, sa loob ng recompute, sabihin ko yan. Tapos, go top. Para akit siya uli sa ano. Okay. Ayan. So, kuha lang ako ng isang sili. 1. Enter. And then, I'll recompute. Ayun o, 300 na lang. Okay? So, gandahan natin ng konti. Ang form 1 natin, meron siyang sariling caption. Pwede natin palitan din yan. Magbenta po tayo ng gulay. Okay. Tapos, etong command to, gusto ko, gawin ko siyang
reset quantity. No? Diba dito, nagkukwenta siya ng amount. So, kukopihin ko yan. Dito sa reset quantity, kapag kinlik mo yan, ang gagawin niya, replace all quantity with 0. Bakit? Kasi, customer natin, ayan. Customer natin, hindi naman lahat bibilin yan. Usually, isang item lang or dalawang item lang. Okay, so kung gusto niya ng 5 sibuyas, 2 patatas, compute. Ayun. No? Tapos, maganda sana, kapag nag-compute ako, makikita ko yung total dito sa ilalim. No? Okay. Form. So, kung gusto ko maglagay ng yan, to. Label. Yan. So, ang label, pwede siyang bigyan ng caption. Kaya lang gusto ko, ang caption niya, magkakaroon siya kapag tapos na mag-compute. Okay? So, ang enter. Ayan, inalis ko muna yung kanyang caption. Tapos, ang pangalan nitong label na to is label 1. Kapag nagdagdag ako ulit, magiging label 2 na yun. Okay. So, compute tayo, no? Okay. Diba meron tayong, sum. Kinopya ko yon sa code natin kanina. Okay. So, sum amount to utang, may laman na yung utang natin. So, paano mapupunta yung laman ng utang doon sa label 1? So, sabihin natin, bentahan dot label 1 dot ito medyo yung L and 1 pareho ang itsura, no? So, that's label 1. That caption equals total plus transform utang comma 999 comma 999.99. Ayun. No? Try natin. Control W. Compute ko na kagad. Huwag na akong yun yung ginawa ko niyan eh. Compute ko na kagad. Ayan, no? Ayan na naman siya. Nagkalat na naman si amount. Nagkalat na naman siya. Pero, ang total natin, 1.5. No? So, try natin alisin yung amount na to. That talk off. Try natin. Ayun. Total 1.5. No? Sali na rin natin yung dito. Sali na rin natin yung pagpo-produce niya ng kaprasong papel. No? Okay.
tignan po natin yung nagpo-produce ng maliit na papel na which represents our resibo. No? Recompute. So, ginagawa nun, use presyo, naka-open na yung database natin. Ano? Browse naman, para makapag-encode tayo ng ating quantity. Di na rin natin kailangan yon. Replace all amount, ano na rin yun? Yung compute button natin, ginagawa niya rin yun eh. So, kailangan lang natin yung paggagawa ng text file. So, kuha tayo dito. Mula dito, hanggang dun sa Control C, no? Ikakopy ko yan. Ipapaste ko dito. Ito sa compute button. Ayan. Ayan. So, di ba, pinakita niya yung total dun sa ating label 1, di ba? Label 1. So, next, he'll go to top. Tapos, gagawin niya na yung report txt. No? Puproduce yung results. Tapos, modify command, report txt para makita natin yung result. Try po natin yun. Ayan po. Malinaw na yung ating report.txt. 1.5 yung babayaran natin. So, pwede ko na i-print yan. Pwede ko na rin email kay boss. Kaso mo, tingnan po ninyo, as a result, yung ating command kasi na eto. This is not a very advanced command eh. Eto, ang meaning nito, isulat mo. Dahil isusulat niya, kailangan yan parang blackboard. Dati-dati, yung blackboard natin, ito mismong screen ng FaxPro mismo. Dahil nira natin yung program under sa compute or command 1 button, ito yung naging blackboard niya ngayon, makalat. No? Nagkagulo-gulo na yung ating blackboard. Okay? So, anong magiging diskarte natin doon? Gagawin natin, bago siya gumamit ng mga commands na to, magpapakita siya ng temporary blackboard na pwede niya sulatan. Okay. So, ngayon, para magawa natin yon, gagawa tayo ng hire or gagawa tayo ng program na magpapaandar kay doform. No? Gagawa tayo ng modify command, magbenta. No? So, sorry. Hindi po yun. Hindi po yun ang gusto ko. Ito po ang gusto ko. Doform. Okay. So, ngayon, yung blackboard natin, define window tayo. Window. Tagalog kasi ng blackboard, Pisara eh. So, you can use any word gusto nyo dito. From 1, 1, 2, 20, 20. Later on po, aaralin natin kung ano yung mga numbers na yan. No? So, gumawa tayo ngayon ng maliit na blackboard. No? Which is just a screen na pwedeng sumalo dun sa ating sinusulat niya. No? Ito, W. So, ngayon, sa recompute natin, bago siya magsulat, sabihin natin, activate window Pisara. Okay. Dahil inactivate natin yan, dapat ma-deactivate siya dito sa dulo. No? Deactivate. So, bago siya magsulat, activate window Pisara. No? Tapos, pagkatapos niya magsulat, itatago din natin yon. Okay? Parang gumawa tayo ng splatter guard. Okay.
So, ngayon, hindi na tayo diretso dito ang command natin. Dito na tayo. Do magbenta na tayo ngayon. Dahil si magbenta, no? Si magbenta ang siyang mag-open kay form bentahan. Eh, no? So, do magbenta. Okay. Try natin 10 pieces to. Compute. Ayan po. No? Lumabas na yung report txt natin. 4.5 ang babayaran. Tapos, hindi na siya nagkalat dito. No? Kaso, sabi ni, hindi ko pa nang babayaran niya. Hindi ko pa babayaran niya kasi kulang yung pera ko. No? So, mas maganda sana, ma-compute muna bago mag-print ng resibo. Okay. Reset quantity tayo. 0. Okay. So, finally, yun po ang gagawin natin. Sa last example sa lesson natin, dadagdag na naman natin ng button. Okay. Compute. Ihihiwalay natin ngayon yung pagko-compute sa pagpe-print ng resibo. So, copy. Paste. Ito. Command 3 na po ito. Ayan, no? Command 3 na siya. Kaya lang, ang caption niya, compute pa. No? So, palitan natin yung caption. Gawin natin, print resibo. Ayan. So, kung titingnan natin yung click event nito, nando lahat. No? Nagpapakita siya ng total, tapos gumagawa siya ng resibo. So, dapat, huwag naman silang naggagayahan. No? Dito sa compute, puro compute na lang. So, hanggang dito lang siya sa bentahan label 1, caption na lang siya. Yung nagpiprint, yung kabilang button na. So, alisin ko na to. Ayan. So, si command 1, ang gagawin niya, papakita lang niya sa screen. Hindi siya na magpo-produce ng resibo. Okay. Sa print resibo naman, dahil ginawa na ni compute yun, alisin na natin yung ayan. Set alternate na lang siya. So, tingnan po natin. Do magbenta. Ay, naku. Tingin, ito pa. Do magbenta, but parang siya doon. So, try nating ayusin pa yon. Magbenta. Use. Presyo. Go top. No, tingnan natin kung ano epekto nun. News natin, bago natin inopen yung ating form. Okay. Ayun, 10, 20, 30. Paki-compute nga po. Ay, naku, 22,000. Hindi ko po ma-afford yan. So, 3 na lang dito. 2 na lang dito. Compute. 3,100. Sige po. Kukunin ko na po. Print resibo. Ayan. Resibo natin. 3,100 yung babayaran niya. Okay. So, meron na tayong program na gumagamit ng form ngayon. So, pagtapos na sa Pax Pro, quit tayo. Yun. Diba, ito yung ginawa natin. Magbenta.prg, Every time i-run natin, ang isang program, kino-compile ni Pax Pro yan into FXP. Anong pinagkaiba nun? Try kong open tong magbenta.prg. Ayun. Pag PRG binuksan ko, papakita niya yung source code. Gusto ko, gagawin niya. So, dito tayo sa FXP. Ayun,
No? Exit na ako. Okay? Parang ginawa ni Doom magbenta. Okay? Exit. Gusto ko kapag nag-exit ako dito, mag-quit na rin si Fox Pro. So, try natin yan. Lagyan natin quit dito. Tingnan natin ano mangyayari. No? So, idodo niya yung form, tapos mag-quit siya. Yeah. Try natin. Nangyari. Ayan, no? Nagpo-form siya, pero nag-quit siya kagad. So, may mali. So, dagdagan natin. Ayan. Sinabi ko sa kanya, yung form na bentahan, pakita mo at mag-antay ka na mag-exit bago ka mag-quit. So, try po natin yun. Ayan, nag-error siya. Kulang ako ng hide. Muna tayo, hide. Ayan, hide muna natin bago natin show. Okay. Tapos, exit. Ayun, no? No? So, meron na tayong maliit na functional program ngayon. Ang gagawin natin, ang ating magbenta FXP, right-click, send to desktop. Ayan. So, tignan natin yung ating desktop. Ayan, no? Magbenta FXP. Try natin i-run yun. Yun. I-run ni Fox Pro. Pwede ako mag-compute. Pwede ako mag-resibo. Pwede akong kumuha ng panibagong order. 2 and 3. Compute. Print resibo. Pwede ulit. 10 nito. Parang maliit na grocery store. No? Print resibo. Kapag sawa na ako, exit na ako dito. Pati si Fox Pro mag-pros na. No? So, meron na tayong hindi lang program, meron na tayong maliit na sistema na usable by our users na hindi naman marunong mag-program. Pwede natin gawing ano yan. No? Usually, yung practice ko, ginaganito ko yan. Nalagyan ko na icon. Yun, paborito ko yan. Punong mangga. No? Tapos, pwede mo i-rename po ito gulay. Okay. So, gulay. Exit. Umaandar na siya. Yung po magiging trabaho natin na gagawa tayo ng program para mapadali yung trabaho ng ating mga kliyente or mga boss natin. So, salamat po. Hope to see you next time.